Isa rin ako sa napakaraming mga Pinoy all around the world na ikinahiya ang sarili kong bansa noon. Alam niyo kung bakit? Papakita ko sa inyo ang isang video nung nasa Korea ako na kung saan tinanong ako ng isang nag-i-interview noon na sikat siyang influencer din. At yun nga, dahil nga meron akong mga na-experience ng racism bago pa yun, so parang nag-hesitate ako na sabihin na Philippines. Ito, panoorin natin yung video na to para makita nyo. What's your name? Where are you from? I'm Sherwin and I came from Singapore. Do you speak Korean? Not as of now. Not yet. I see, okay. Let me tell you one important expression in Korean. Like saying hi, an, An, 녕, Nyong, ha, Ha, se, Se, 요. Yo. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. It's the first time I said it here. Ah, yeah, really? Because of you, yeah. Thank you. Talagang pinanghinaan ako ng loob eh. Kasi syempre, meron din mga chicks no mga panahon yun. Alam nyo na, syempre, tigasin tayo. Yung mga chicks na yun, alam nyo na ang gagawin sa atin. Dahil nga, ma-share ko din sa inyo ha. Diyan din sa Korea noon, may nakadate ako. Magandang chicks din, Koreana oh. Ngayon, nung nag-date kami, hangang-hanga sa akin. Kakala nga, nasa US ako galing o Europe eh. May mga ganun. Ito nga, hindi sa pagyayabang. Date kami. Ngayon, nasa restaurant o coffee shop ba yun? Ngayon, hangang-hanga siya dahil nga nakikitang tumutugtog ako, nagbabasking din tayo noon. Tapos, akala nga niya galing ako sa western country. Pero nalaman niyang Pinoy tayo, Pilipino. Ang nangyari, bumaba yung tingin. Talagang kitang-kita ko sa mga mata niya at sa body language din niya na talagang para siyang nadismaya. Kulang na lang, gusto nang umuwi eh. Parang ganun. Tapos eto nga, yung bag niya, talagang masasabi ko na may trust siya sa akin eh. Kasi iniiwan-iwan niya yung mga gamit niya, mamahaling gadget, bag na mukhang mamahalin. Pero nung nalaman ng Pinoy ako, yan, nag-CR. Tapos yung bag niya, first time, dinala niya yung bag niya nung nag-CR siya. Doon lang din sa loob ng restaurant na yun. 'Di ba? Kailangan nyo pa bang maging matalino para mahalata yung ganung mga galawan, 'di ba? Alam nyo nang may ibig sabihin kung talagang mag-iisip kayo. Kaya siyempre nasaktan tayo. Ngayon, kaya nagkaroon ako ng trauma. Parang ayoko nang ipagmalaki na ako isang Pinoy. Pero deep down inside, kahit dito ngayon sa SG, talagang taas no ako ngayon. Talagang binibigyan kong pride kung saan ako galing. Kasi sinasabi ko sa kanila na lumalaban ako ngayon para sa bansa ko. Sabi ko sa kanila, one day, Philippines will be like SG or even greater. Hindi ako natatakot magbitaw ng mga ganyan. Ano akalain nila sa akin? Nangangarap ng gising? Hindi. Kasi alam nilang may Diyos ako. Alam nilang born again Christian ako. Kaya sobrang lakas ng faith ko. Sabi nga sa Bible ito kahit na parang mustard seed lang ang faith nyo sa Panginoon, sapat na yun. Dagdagan nyo pa. Pero sapat na yun para ikaw ay dalhin ng Panginoon sa isang greater chapter sa iyong buhay na hindi mo talaga akalain. Kaya nga ito, mabalik no mga panahon na yan, yung sa video na yan, talagang nakakahiya kasi nga nababalitaan nila yung mga corruption sa atin, mga pagnanakaw, mga kaliwat ka ng mga nakawan sa gobyerno. Talagang akala siguro pati siya nanakawan ko. Na parang isa din ako sa mga leader ng bansa natin na magnanakaw sa pondo ng bayan. Na nababalitaan nga nila sa mga news, kahit sa internet, di ba? Ibig sabihin, hindi rin ligtas ang karamihan sa ating mga OFW dyan, saan mang parte ng mundo, no? Kasi kung ako nga, iba yung datingan natin, 6-footer na tayo. Siyempre, akala nga nila, galing tayo western country na, hindi pa rin tayo nakatakas sa ganong sitwasyon, no? Sa ganong klase ng racism at discrimination. Pero dati naniniwala ako, hindi ganyan Napakaraming mga story akong nababasa, mga comments, na nung panahon ni Tatay Digong, iba Talagang ang taas ng tingin, may respeto, may dignity ang daladala natin bilang mga Pilipino. Kahit na hindi tayo sobrang yaman nun, iba yung respeto sa atin. Kasi nga, alam nilang meron tayong matinong leader. Which is very important kasi ang isang leader nagre-represent yan ng totality ng buong nation ng buong bansa Kaya kapag ang leader ng isang bansa palpak o pabulok ang takbo ng pamamalakad, malamang ganun din ang tingin sa countrymen. Kaya wag sasabihin ng iba ng mga nagagaling-galingang kakampings dyan na para bang wala namang kasalanan talagang gobyerno o administrasyon, parang ibinabato lang natin yung sisi sa kanila. Hindi ganun. Baka ignorante lang kayo at hindi pa kayo nakalabas ng bansa talaga. Bili-bili muna kayo ng mga tickets na nakasale dyan sa
Saan ba? Sa internet, hanap kayo ng mga flights dyan na mura. Para matikman nyo naman yung sakit na dinadanas namin at ng libu-libu mga OFW na nadidiscriminate dahil sa pagnanakaw nga na ginagawa ng gobyernong to.